Naglabas ng formal na abiso ang Caloocan City Engineering Department sa pamamagitan ng Office of the City Engineering Right-of-Way Section, kaugnay ng mga umano'y illegal na istruktura na nakaharang sa pampublikong daanan sa Barangay 116, Distrito 2, Caloocan City. Batay sa dokumentong may petsa Marso 23, 2026, inatasan ng isang kagawad ng barangay na agad tanggalin o ipademolis ang mga istrukturang itinayo sa bangketa na malinaw na lumalabag sa mga umiiral na batas. Ngayon ganito na lang kagawad. Magbibigay ako sa inyo ng notice to demolish or to demolish po ng natin yan, ma-obstruction. So ngayon, talagang illegal po tayo dito. Which is talaga nung tayo illegal tayo dito kasi nasa bangketa po ito. Diba? Ayon sa reklamo ng mga residente, mismong ilang opisyal umano ng Barangay 116 ang nagpatayo ng konkretong comfort room or CR, mga upuan, mesa at mini kusina sa ibabaw ng sidewalk. Dahil dito, naharangan ang malayang pagdaan ng mga pedestrian at nalalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Ano po yung sitwasyon? No? Ito po yung bangketa na inireklamo ng mga residente dito. Ano po ang pagkaunawa niyo, nakikita niyo sa... Talaga po illegal po yan. Kaya naman po, sabi ko nga po sa inyo kanina, baka meron silang resolution na na-approve sa barangay secretary nila. Kung ano man problema ito, kailangan din natin alamin po sa kanila. Kasi sa ngayon, ang tingin ko, ang problema ng barangay natin sa Caloocan, yung mapapagtayo po ng barangay hall po. Unang naipabot ang reklamo sa programang Reforma ng Bayan sa panguna ni Mike Tangog, kung saan agad itong naaksyonan at naipabot sa kinaukulang ahensya. Ang naturang paglabag ay taliwas sa mga batas gaya ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at Presidential Decree 1096 o National Building Code of the Philippines na mahigpit na nagbabawal sa pagtatayo ng anumang istruktura sa public right-of-way. Maaari rin itong lumabag sa Republic Act 6713 o nagtatakda ng tamang asal at pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno. Sa isinagawang inspeksyon, personal na dumalo ang mga kinatawan ng City Engineering Office kasama ang Reforma ng Bayan upang beripikahin ang sitwasyon sa lugar. Binigyan ng itinakdang panahon ang mga sangkot upang kusang alisin ang mga nasabing istruktura. Kung hindi ito masusunod, magsasagawa ng sapilitang demolisyon ang pamahalaang lungsod. Kung hindi po sila sumagot kaugnay niya sa atin, ano po naging... Yun po, dadalhin ko na po siya sa opisina namin, tapos ang kami ng legal advice po sa amin legal po, and then decision mo po ang aming city engineer na po yan. Kung talagang dapat tanggalin po, tatanggalin po yan. Ako si Mike Tangog. Ito ang Reforma ng Bayan.